May dumating na sandali sa iyong buhay na maunawaan mong ang kapayapaan ay hindi isang bagay na hinahabol. Ito ay isang bagay na itinatayo mo isa-isa. Sa bawat pagpipili ang musika ginagawa. At kung hindi mo pamahalaan ang iyong sarili, ang mundo ang gagawa nito musika para sa iyo. Ikaw at ako alam natin ang pakiramdam ng galit, ang init sa ilalim musika ng iyong tadyang, ang tensyong nagpapatinig ng iyong mga kamay, ang mabigat musika na katahimikan pagkatapos ng isang pag-uusap na napasama. Sinasabi mo sa sarili na magpapakalma ka sa susunod. Ang musika din ngunit ang susunod na pagkakataon ay kaparehong-kapareho ng huli. Iba't ibang tao, iba't ibang sitwasyon, isang kwento, isang reaksyon, musika. At iyan ang katotohanang ayaw aminin ni Numan. Hindi tayo nagagalit dahil hindi patas ang mundo. Nagagalit tayo dahil hindi pa natin napaghaharian ang mundong nasa loob natin. Ngayon gusto kong ipakita sa iyo ang isang bagay na naiiba. 5 gawi sinauna, simple, at lubos na musika tapat, na maaaring gawin kang halos hindi maabot. Hindi dahil gumagaan ang buhay kundi dahil ikaw ay tumitibay. Unang gawi, mag-pause bago magliyab. Karamihan sa mga tao ay iniisip na ang galit ay isang pagsabog. Ngunit sa katotohanan, ito'y nagsisimula sa isang alipato, sa isang pangungusap, sa isang musika tono, sa alaala, sa takot, musika. At naniniwala ang mga stoiko na kung mahuhuli mo ang alipato ng maaga, hindi mo na kailangang harapin ang sunog. Si Marcus Aurelius ay minsang nagsulat, may kapangyarihan ka sa iyong isipan, musika. Hindi sa mga pangyayaring hindi mo kayang kontrolin. Unawain mo ito at makakamtan mo ang lakas. Isipin musika mo yan. Hindi mo makokontrol ang trapiko. Hindi mo makokontrol ang mga bastos na tao. Hindi mo makokontrol musika ang mga pagkabigo. Ngunit maaari mong kontrolin ang interpretasyon na humuhubog sa iyong reaksyon. Ang pag-pause ang iyong sandata. Isang paghinga, isang tahimik musika na saglit. Iyon lang ang kailangan mo upang piliin ang karunungan sa halip na ang bugso. Iniisip ng mundo na ang lakas ay maingay, musika ngunit ang tunay na lakas ay tahimik. Ikalawang gawi, asahan ang pagka-imperpekto. Madalas kang magalit sa mga tao dahil masyado kang nag-e-expect sa kanila. Inaasahan mo ang katapatan mula sa mga sinungaling, ang katapatan mula sa mga musika taksil, ang pag-unawa mula sa mga hindi kailanman natuto nito, ang pagkakapare-pareho mula sa mga halos hindi alam kung sino sila. Si Seneca ay minsang nagsabi, kaano musika, katanga at kakaibang magulat sa anumang nangyayari sa buhay. Ang mga tao, musika, ay magbibigo sa iyo, hindi dahil gusto nila, kundi dahil sila ay tao, may sariling pagkakasira. Nakikipaglaban sa mga digmaang hindi mo nakikita, may mga sugat na mas malalim pa sa kanilang mga salita. Kapag inaasahan mo na ang pagka-imperpekto, may isang maganda musika na nangyayari. Hindi mo na iniisip na personal ang lahat ng atake. Hindi mo na ibinibigay ang iyong kapayapaan. Hindi mo na inaako ang mundo para sa iyong emosyonal na katatagan, musika at biglang nawawala ang hawak ng galit sa iyo. Ikatlong gawi, huwag mag-react. May mga sandali na tinatamaan ka ng malakas, ng buhay. May taong musika, nagtaksil sa iyo, may humiyas sa iyo, may humitit ng eksakto sa buton na alam nilang makakasakit ng husto, at ang iyong unang hilig ay ang tumugon. Ang ipagtanggol, musika ang iyong sarili. Ang magpakitang tama, ang sabihin ang mga bagay na magpapaabo sa lahat. Ngunit ipinapaalala sa atin ni Epictetus, kung may nagawang magpagalit musika sa iyo, tandaan na ang iyong isipan ay kasabwat sa pagpapagalit. Hindi ka bilanggo ng iyong emosyon maliban musika kung pipiliin mong maging isa. Kapag tumugon ka habang nasasaktan, ang mundo ang nagmamay-ari ng iyong boses. Ang iyong nakaraan ang nagmamay-ari ng iyong reaksyon. Ang iyong sakit musika ang nagiging iyong pagkatao. Kaya narito ang tuntunin. Huwag musika magsalita kapang mas malakas ang iyong puso kaysa sa iyong isip. Hayaan mong lumipas ang sandali. Hayaan mong humupa ang emosyon. Bumalik musika sa kalinawan ng isip at saka ka magpasya kung sino ang gusto mong maging. Dahil ang mga kalmadong desisyon ay tumatagal. Ang mga desisyong gawa sa galit, hindi. Ika-4 na gawi. Magtayo ng isang matibay na panloob na mundo. Nababagabag ka ng mga tao kapag wala kang lugar sa loob ng iyong sarili. Na mapag-ukulan musika ng iyong pansin kapag nakadepende ka sa pagpapatunay, pag-apruba, seguridad at kontrol. Ngunit naniniwala ang mga stoiko na ang isang tao ay nagiging musika, hindi natitinag kapag pinalakas niya ang isang panloob na kuta, isang tahanan ng isipan na walang ibang may susi, at itinatayo musika mo ang kutang iyon sa pamamagitan ng paggawa ng mga mahihirap na bagay.
Ang pag-upo ng tahimik, musika pagmumuni-muni sa iyong mga araw, paglalakad mag-isa, pagsasabi ng hindi kapag mas madaling magsabi ng oo, paglaya sa mga taong pumapagod sa iyo, pagpili ng layunin sa halip na alwan. Sa bawat disiplina, musika, nagdaragdag ka ng isang tisa sa iyong pundasyon. Sa bawat sandali ng pagpipigil sa sarili, musika pinalalakas mo ang iyong mga pader. Sa bawat kilos ng katapatan, ikaw ay nagiging isang taong mapagkakatiwalaan. Habang lumalakas ang iyong panloob na mundo, lalong hindi ka kayang alugin ng panlabas na mundo. Ikalimang gawi, piliin ang kahulugan sa halip na ang ego. Ang ego ay ang maingay na tinig na ni musika nagsasabing, dapat ako ang manalo, dapat ako ang tama, dapat akong igalang, musika, dapat akong mapansin. Ang kahulugan ay ang tahimik na tinig na nagsasabing, gusto ko lang mamuhay ng naaayon sa sinabi kong magiging ako. Ang isa ay humahantong sa galit, ang isa naman ay humahantong musika sa kapayapaan. Isipin mo ang huling pagkakataong may nagtangkang insultuhin ka. Gusto ng iyong ego musika na ipagtanggol ang sarili, hindi ba? Ngunit tanungin mo ang sarili, nagbago ba talaga ang halaga mo dahil sa kanilang opinyon? Naabot ba talaga ng kanilang mga salita ang iyong katotohanan? O ang iyong ego lang ba ang natakot na mukhang mahina? Narito ang sikretong nakalimutan ng mundo. Hindi musika ka nagiging hindi natitinag sa pamamagitan ng pagiging hindi maabot. Nagiging hindi ka natitinag dahil hindi mo na kailangang abutin o maapektuhan. Naintindihan ng mga Stoiko musika ito ng husto. Si Marcus Aurelius ay sumulat, ang pinakamagandang ganti ay ang hindi magaya.